Assalamualaikum mga kabayan. At pagkatapos nga ng 6 na oras na nasa Granada Mall kami ni Ate Mila, ay sinundo na kami ng anak ni madam ko para ihatid kami sa bahay. Pero sabi ng amo ni Ate Mila ay idadrop by muna si Ate Mila sa kanila at susunduin yung kanyang anak na bunso para sumama sa amin pabalik sa bahay ng nanay ko. Nakikita niyo mga kabayan, ang Riyadh sa gabi ay napakagandang tingnan. Hindi lang ako gumamit ng aking lente dahil masakit sa mata yung reflection. Kaya hindi na natin ginamit yung ating parang flashlight sa pagkuha ng ating video. At medyo tinatamad ako mag voice over kaya bahala na lang kung anong kalabasan nitong ating voice over. So, ayan po yung kalye ng Riyadh sa gabi. Ang ganitong oras ay pasado 7:00 na po ng gabi. Kaya mapapansin nyo, ang daan ay medyo busy na. Kasi unlike sa Pilipinas, dito ay lumalabas sila kung kailan gabi na. Para bang mga aswang sa gabi lumalabas. Char. Hindi pa naman ganun ka-traffic, pero may mga kalye dyan na daan na heavy traffic. Lalo na pagdating ng 9:00. Ayan po si Ate Mila. Medyo inaantok na siya. Sabi niya sa akin nahihilo daw siya kapag nagbabiyahe. Pero yung time na yan ay hindi siya nalulula. Kasi palibhasa gumala kami. 6 hours kami sa mall. Wala lang, lang kami. Tingin-tingin lang, kumain para alam niyo na, pagkatapos ng isang buong pagtatrabaho, pagkatapos ng sahod, kailangan makalabas din kahit paano. Kahit once a month lang, okay na kami. Okay na kami doon para makarelax kahit paano. Ang usapan namin, lalabas kami ng kahapon nga, August 9. Tapos, pagpapaalam niya ako sa nanay niya, sa kanyang madam. Kasi yung nanay niya at nanay ko ay mag-ina. Sabi ko sa kanya, ipagpaalam mo na lang ako sa madam mo para yung madam mo magsabi sa madam ko na lalabas tayo para sure na papayagan ako kasi hindi ako papayagan lumabas ng nanay ko na mag-isa lang ako o kaya hindi ko kasama si nanay ko o hindi ko kasama si Ate Mila. Syempre iniingatan lang ako ng amo ko na lumabas ako mag-isa lalo na sasakay ako sa taxi, hindi ako allowed. So pag punta kami ng labas, meron kaming driver, yung driver nila. Char, buti pa dito may driver, no? Yes po, sa bahay lang kaming tatrabaho, pero pag lumalabas kami ay meron kaming driver. Hatid sundo kami. Katulong lang yan, ha? Sinasabi nila katulong lang, pero wag ka pag lumalabas ay naka-driver, hatid sundo. So, ayun nga. Sabi ng kanyang nanay ay deserve naman daw namin na lumabas. Wala naman siyang masasabi sa trabaho namin dahil kahit napapagod ay tinitiyak na tapos ang trabaho bago magpahinga. Kahit nagsa-cellphone, makikita nyo kami nagsa-cellphone, syempre automatic, tinatapos muna ang trabaho para matuwa si nanay at pag mag-request ka ay siguradong papayagan. Actually, one time nagpaalam na ako sa nanay ko na gusto kong pumunta ng Batha, kaya lang ayaw niya talaga. Di bali daw na ibang lugar dito sa Riyadh, wag lang daw talaga sa Batha. Kasi madami daw haramiya or mga masasamang tao, mga magnanakaw, ganyan. Kasi nga, nababalitaan niya syempre yung mga hinuhold up. Tapos kapag sumasakay ng taxi, baka saan dalhin, sa disyerto, raping. So, yung paghihigpit niya, pagiging stricta niya ay pagdating sa paglabas ng walang kasama ay inuunawa ako dahil yun ay para din naman sa aking safety. Basta basta pag makasahod ka at gusto mo lumabas, magsabi ka lang. Tapos, sabihin ko lang na sasama ako kay Ate Mila. Yung ang Pinay na kasama sa bahay ng kanyang anak ay okay sa kanya. So, sabi na Ate Mila, usapan namin ni Ate Mila, once a month lalabas kami ang magkasama. Kung gusto sumama ng ibang Pinay na kaanak din ng nanay ko, ang mga employer ay di sumama na lang sa amin. At kami naman Ate Mila hindi mahirap kapulong. Basta kami ay
Diyan lang sa mall. Sana nga ay kami ay sa sa Riyadh Gallery Mall ay nauna akong ihatid ni nanay ko sa Granada Mall. Kaya yun na lang ang ending, doon na lang kami maghapon. 1:30 kami nakarating, tapos umuwi kami ay pasado 7:00 na. Pero nakarating ako sa bahay mga 8:30 na dahil medyo may kalayuan yung bahay ni nanay niya sa bahay ni nanay ko. So back and forth pa. Kasi nauna siyang ihatid, tapos ihatid ako kasama yung apo ni nanay ko. At pagkatapos nga na maghapon na gala ay may naging bisita naman kami kagabi na kung saan ay mga amiga ni nanay ko sa bahay. Siyempre may mga kasama namang katulong yung kanyang bisita, 2 Ethiopia, mababait din. Kaya lang hindi nila ako masyado matulungan sa hugasin dahil may mga alaga silang baby. Sabi ko ako nang bahala dyan sa mga linisin at kumain na lang sila. Hindi naman ganun kadami yung hugasin kasi 8 tao lang naman yung bisita namin. So sanay naman tayo sa mabilisang trabaho. So tayo na lang naghugas, naglinis at hinayaan ko na lang sila na alagaan yung kanilang mga daladalang baby. So kung sa madaling salita, mga nakapahinga ako ay mag-alauna na kahapon. Sabi nila hindi ba daw ako napapagod, sabi nung 2 Ethiopia na bisita namin kasama nung kanilang employer. Sabi ko hindi naman kasi naglinis lang ako kahapon ng umaga, tapos nagpahinga na ako at pumunta nga kami ng mall. So kung pagod ako ay pagod sa paglalakad, kakalakad namin ni Ate Mila kahapon sa mall. Tapos nung gabi saka lang ako napagod at gawa nga ng may bisita ang nanay ko, mga hugasin at paglilinis. Ang sabi ni nanay ko ay ang bakasyon nila ay baka abutin hanggang Sabado o Linggo. Kaya ngayon mga kabayan ay nandito ako sa bahay ng kanyang anak na babae. Dito muna ako hanggang Friday siguro o Saturday. Pag uuwi ng Linggo ang nanay ko, sasabihin ko dito sa anak na uwi ako ng bahay ng Friday para alam niyo na makapaglinis muna ako. Dahil ilang araw akong hindi makakapaglinis doon. At nandito nga ako nakabilin sa kanyang anak. Para pag bumalik siya ng Sabado o Linggo ay malinis na ang bahay. Hindi na ako aligaga. Sa bagay mga kabayan, yan namang nanay ko ay hindi ba siya pala utos. Hinahayaan niya ako magtrabaho. Pag natapos ko ang trabaho ko, ako yung nagpapahinga, hindi niya ako tinatawag kasi alam niyang pagod na ako at nagawa ko na yung gawain ko. Kaya sa akin, nakadepende kung ilang oras ko tatapusin yung trabaho ko. Ako naman ay yung tipo ng tao na gusto ko tapos agad yung trabaho ko bago ako umupo. So, mapapansin nyo na kahit nagpo-post ako palagi dito sa aking page ay yun naman mga kabayan ay tapos ng trabaho ko. O nagpapahinga na lang ako. Kasi mas mahirap yung upo ka ng matagal pero marami ka nakatenga na trabaho. Yun ang ayaw ko dahil mas nakakapagod yun. Uupo ka. Tapos may mga naiwan ka pa palang trabaho. Gagawin mo mamaya dut-dut ka na naman. Kaya mas maganda, tapusin nyo muna yung trabaho nyo. Kung okay naman ang amo nyo. Pagka natapos yung trabaho nyo, pwede na kayo magpetex-petex, pahinga ng mahabang oras, matulog. At least malinis na ang bahay. Tapos nyo na yung gawain nyo. Ako ay medyo hinihingal mga kabayan dahil nandito nga ako sa anak ng nanay ko ay nag-general cleaning ako. So, kakapahinga ko lang. Kaya mapapansin nyo ang boses ko ay pagod pa. Kaya kung ano na lang masabi ko dito sa voiceover natin para maiba naman ang ating sound. At itong aking upload na ito ay for memories lang din po. Dahil para pag na-delete natin sa ating album ay at least naiposa natin kumbaga may memories tayong babalikan. At nabasa ko sa weather news na ang summer ay malapit na matapos, parang 2 weeks na lang at magsisimula na officially tapos na ang summer within 2 weeks yata kung hindi ako nagkakamali. Kasi August na ngayon, so if ever na within 2 weeks, so ibig sabihin 3rd week ng August ay start na ng summer ba? Ng winter? Hindi ko alam mga kabayan. Kasi dito sa Saudi, ang panahon po dito kapag tag-init talagang napakainit naman.
pag taglamig ay isa sobrang lamig din naman, kaya hindi ko maintindihan talaga. Kaya ang mga foreigner, mas gusto talaga na nag-stay sa Pilipinas dahil ang bansa natin ay tropical ang klima. Hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit. Pero nowadays, ang Pilipinas ay para ka na din nasa ibang bansa sa sobrang init. Kaya mga kabayan kayo, huwag kayong magpapawala ng inumin, na talagang stay hydrated at napakainit ng panahon. Ay nako, ay bawal ma-stroke, bawal galitin ang sarili, hinay-hinay lang at talagang ang panahon ay mainit. Thank you for watching. Ingat.